Salamat at kanyayo, Papo. Tayo ng humingi rin ako kay Sir Mike Castro ng guide ng LP908 po para subukan rin natin itanim sa wet season. Gusto ko rin magtanim ng damulag. Okay po, nandito na po tayo sa demo ng Pro Agriseed Corporation na LP908. Nandito po yung mga kasamahan natin, mga farmers. Ka-farmer parehas po natin. Ang ganda. Itong hindi na natin papanggitin, ulitin natin. May katabi dito na variety. Si Sir Ernesto. Ayan. Tinamaan din halos parehas pero itong sa kanya nagkakalaman. Tapos may full smooth dito sa kabila. Sa kanya walang makita halos walang makita. Kaya kaya nung variety na matibay itong variety. Yeah. Filter tayo. Sige. Met naman na. Siya po ang may-ari ng farm na demo ng Pro Agriseed. Si Sir Ernesto Martinez, si Sir Mike ang nakakon po dito. Mike Castro. Team nyo lang po. Ang ganda ng talagang sumagad sa batok. Yan. Yan yung mga kasamahan nating mga farmers po ng Alicia, Isabel at ibang bayan. Ayan fighting. Tinatansya ko yung nito nako. Kasi nakita ko na yung mga palay dati ni Sir Ernesto. Yung umani ng 265 at 281. Ang ganda nito, baka kaya na kahit natamaan ng konto kasi maaga siya ang nagtanim. Ang sama ng panahon baka kaya nito yung 12 tons. Malalaki yung bentahin nito, malalaki yung butil. Tapos nasagad yung hanggang batok. Mayroon man hindi nabuo sa nito, batok niya konti lang. Nakasingit lang. Talagang parang hindi niya ininda yung tama niya sa dito lang banda naman yung may BLS Sumagad mabigat ito. Tingnan yung nag-average siya yung track scale na pinapakita niya sa social media. 60 to 61 yung average niya. Yung track scale mismo yon may resibo. Yan po para ma-share natin sa mga katulad nating mga ka-farmer, lalo yung mga taga-saka para hindi nalulugi po yung mga farm owner. Kawawa naman. Yan yung palagi kong inuulit-ulit. 2 to 3 times lang na malugi si farm owner. Isasanla po niya. Kaya sana yung mga taga-saka po ay sundin natin yung mga ina-advise ng mga farm owner din minsan or tayong mga taga-saka. Maraming farm school po dyan. Pwede kayong pumasok yung mga programa ng government. Sa Malig nga lang nandun ang Willis Integrated Farm, Sir Francis Nitura. Sa Aurora mayroon din dito sa Alicia si Brelio. Mga integrated farm po yan na naka-tie up sa TESDA. Mayroon pa kayong allowance na ibibigay. Ayun yun, may allowance pa kayo para lang matulungan ng government yung mga farmers. Para ma-educate kahit sa basic man lang. Para alam nyo yung ina-apply nyo, yung NPKS, kahit man lang yung sinasabing tsamba-tsamba, mawawala sa inyo yung tsamba-tsamba. May protocol kayo, management na susundin. Yung tamang seed preparation, dapat nasa tama na, lalo hybrid. Yung alagaan natin, huwag nyo iparehas po sa inbreed. Kasi hybrid po ito. Gawin nyo yung mga nasa instruction sa protocol. Dapat na sundin po natin sa mga protocol ng hybrid company. Gaya ng Longpin, mayroon po yung ibinibigay na instruction. Dapat sundin natin. Yung pagbabad na lang para hindi sumablay ang mahal ng binhi po. Tapos sa punlaan, huwag nyo iparehas sa punlaan po ng inbred. Kasi yung inbred maluwang, mahirap bunutin. Kaya nga, yan, i-discuss na natin para ma-share natin sa YouTube at Facebook. Kaya nga mayroon yan protocol sa hybrid na 1 meter lapad lang. At kanalan ninyo dahil yung kanal, ang purpose po nun,
may tubig para hindi titigas yung lupa. Para pag binunot po nila yon, hindi masasaktan yung hybrid. Once na napasaktan nyo yung hybrid, lalo kung itinanim nyo ng 30 days yan, wala na, yun yung madaling magkasakit. Namumula-mula na po yan, hindi nabibinat, hindi magsusuwi ng maayos. Kaya napaka-importante, 18 to 21 days, okay po yon. Tapos alagaan ninyo sa punlaan pa lang. Ito, yung mga management nyo sa yung mga, may nadadaanan po ako dyan sa mga upland, problema nila yung stem borer. Nakikita ko early stage na marunrunot. Sa Ilocano, marunrunot yung talagang na stem borer na. Sa punlaan pa lang po, sa 10 days, hybrid po yan, mabango sa panlasa ng kanyan. I-treat nyo na ng insecticide para ma-prevent nyo rin yung green leaf hopper. Para pagkalipat tanim, walang natungro. Tapos wala din yung stem borer, napatay nyo na yung mga stem borer sa punlaan. Kasi once na, tsaka pa lang kayo mag-i-spray ng insecticide, kung naitanim na, mas maraming gastos. Ang luwang na i-sprayhan ninyo. Tapos fungicide, kung kaya nyong i-fungicide nyo na. Okay, ganun na lang po at marami pa tayong i-discuss sa inyo na pwede pong makatulong. Water management, mapag-aaralan nyo po yan, napaka-importante. Nutrient management, tapos kung upland naman ko AWD, alternate wetting and drying, kailangan mapag-aralan nyo rin po yan para hindi mabubutasan yung bulsa ng may-ari. Saka ang mahal ng krudo po, hindi naman pwede yung diretsong babad yung palay dahil hindi magiging strong yung kanya or magkakasakit. Yun yung na-iron toxicity na sinasabi ko sa inyo. Kung yung may portion kasi yung mga naglilinang kasi po ngayon ay hindi na ganun ka pulido. Unlike noon talagang pulido, pantay. Ngayon yung naglinang, may naglilinang pa nga sa atin alas 3 naka plus light. Kaya may portion doon na malalim, yun yung palaging nababaha. Pag itines nyo yun, pH meter, acidic po yun. Kaya pag bumagsak yung pH level ng lupa 4.5 to 4 ay yun yung nag-iron toxicity. Yung sinasabi nyong natungro, iron toxicity po yun, yung marunrunot. Ngayon ang lang doon, gawan nyo na parang magsabog tanong, i-drain nyo po yun 7 to 10 days, makaka-recover po yun kaagad. Ayan, andun si Sir Juan. Ang ganda nitong variety po, ang lulusog, ang bibintog. Kukuha po tayo. Ang lalaki. Yun ang maganda, yung kwan dito, tignan nyo, wala sa timing. Para sa dry season, wala talaga sa timing. Sinalo niya lahat ng hangin. Ang timing talaga ng dry season, aani ng March to April. Ito sinalo niya, pero yung tibay, yung tawag doon, yung batok niya nagkakalaman. Yan, yung kwan po, LP908 ng long pin variety ng Pro Agriseed company, distributor po ng Pro Agriseed. Yan LP po na variety, gawa po ng father of hybrid, si Professor Yuan Longpin ang gumawa ng hybrid from China. Yan yung namatay na, siya po yung kaunahang kanyan, may 450 na naitala per hectares. Kaya yan yung kaya LP po yan, nakapangalan po sa kanya. So kung subukan ito sa wheat season po, nakita ko parang nakita ko na sa isang hybrid company yung butil nito na malalaki. Kaya pala pinangalan ng damulag po, malalaki yung butil niya. Kung malalaki po yung butil, tapos ang maganda, manipis yung balat niya. Kaya hindi talagang mabigat siya, tapos malalaking butil, mabilis mapuno yung sako. Kung ang liliit ng butil niyan, ang tagal mapuno yung sako, tapos makapal yung balat niya, magaan. Shoutout po sa mga ka-group chat natin po dyan, sa Agritipid PH, Filipino Farmers naman ng magsasaka, sa scientificong magsasaka, Thursday Group, Farm Wheels Integrated Farm, Mindanao Groups, New User,
Ang dami nating group chat, hindi ko na mabanggit lahat. Yung mga tinuturuan po natin dyan at ibinabahagi natin yung mga kaalaman sa pagpaparming. Sa mga group chat din ng mga hybrid company, usapang palaman yung UP group page, mga group page po, shout out po sa inyong lahat. Napakaganda na ganitong may filter para makita natin yung mga standing crops at kung saan yung kahinaan ng itatanim po natin para pwede nating i-improve. Okay, sharing is caring. April. Taga Maldig pa apo. Umay dakinita apo dahil kwataya dahil baro nga variety tayo iti pro aggressive. So, siya apo ni Michael Castro, taga Rosac apo. Siya mit apo iti naka-assign nga field specialist dito apo manipod apo di San Manuel, aging kana apo di Cordon. So dito apo ti pagkikigutak. Ket dito apo pro aggressive nalabit agtaktakan dagiti dudong makanyayo pailaan ta dati Longping apo itinagan iti kumpanya. So dadi apo kami Longping Tropical Rice Development Incorporated ni so na apo iti giwarwaras iti LP varieties dito Pilipinas. Ket nagsardingin apo iti operation na dito Pilipinas. Ket ni Longping nang kita apo iti kumpanya tapno isuna apo iti mangi tultuloy iti seed business na dito apo Pilipinas. So ni Pro Agriseed apo iti napili. Ket dahil Pro Agriseed Corporation masarakan apo iti opisina na di apo Victoria Tarlac, di apo San Fernando Victoria Tarlac. So itagta apo nga bigat nakita tayo apo na witness tayo apo dahil apo barbaro nga variety iti Pro Agriseed. So dito apo dajay awawagan dati damulag. Apay ta damulag na panatatan nyo apo. Kanya apo itiga po na apay ta mawawagan ti damulag dahil apo 908. Kanya apo tinobserbaran nyo. Dadakkel ti bukal na sir. Yan, dadakkel ti bukal na at idug apo ti dawa na. So isu dahil apo nga naawagan iti damulag. Kita iti apo LP 908 rehistrado apo isuna iti National Seed Industry Council. Basic registration na apo RC 6968. No gatang tayo tibing ni apo kitain tayo apo dahil NSIC registration na kahit nga minasawin apo no at dati NSIC variety nan rehistrado isuna bini it no na-registro apo no at dati NSIC registration na kahit nasawin apo nagdalan dahil apo iti na dumadumang trial win experiment. So may funds apo iti na dumadumang nga lugar tapos iti kasta makita ta apo dahil adaptability iti may isang variety. So dahil ito yung apo 908 rehistrado so kahit masawin apo adaptable so na apo dito yung naduma-duma nga lugar apo dito yung Pilipinas. Kaya dahil ito yung apo 908 may isa apo nga medium maturing variety. Kaya kasawan hanunay nga nabayag nga iso na magsabay iti nakabibit nga variety. Agre-range lang apo iti maturity na datoy 110 aging gana ay 112 111 aging gana 112 apo iti maturity days na ito iti tadaw yan nga tayag na kaya tumapabot suna apo iti 110 aging gana 117 so hamot suna apo iti nakatayag na unay nga variety. As lamit apo nga ti pagpintasan na as lamit lang apo kadagiti na dumado kadto mga LP varieties tayo isuna ket naimas nga tanan napintas apo iti kakaanan na datoy gamin apo ti aminous content na datoy 13.5% laeng kaya nasawain dahil ti aminous content apo iso apo iti pangrukudan iti kinalok ng winog kinatangkan iti may isang variety habang nabababa apo iti aminous content na iti may isang variety mas naluklok ng matapo. Dahil apo triple to, di ba iso na apo iti may isang natangkin nga variety. Gamin dahil umabot so na apo iti 24 naman din nagkamali apo. Iti aminous content na. So dagiti aming LP varieties tayo, nalulok ng aming kakabsat ngamin 13 aging gana 14 lang apo iti aminous content na dagitoy. In may sapay apo, nangato apo ti milling recovery na. Amin man dagitoy, dahil apo LP 908 tayo,
mababot apo iti 71.5%. Kaya nga sawen, nung nagpakiskis tayo apo iti sangagasot nga kilo nga irik, iti rumwar nga bagas na dayta apo, kaya mababot iti 71 kilos. Ngamin, halos buo-buo apo iti bagas na dagitoy LP varieties tayo. So nangato apo iti milling recovery na. Kastamit nga dayta apo iti may sangason, no apay ta dagiti rice mill ket birbirugon da apo ti dagitoy LP varieties tayo. Plus piso. So dayta apo ti 908 tayo. Ayan, iti kadaw yan nga apit na. Kaslamit lang ang dagiti dati nga varieties tayo. 280. Mababot suna apo iti 280. 280. Dahil apo iti potential yield na 280 kabans, wino 14 tons. Ni Sir Oko apo, napanit ni kandan apo, isunatin, may isa kadagiti nakaapit iti 14 nga tonelada iti dahil napalabas ng pinagtatalon. Wet season iti apo, dahil impadas na dahil ay nga, dinapadas na dahil apit. LP 937 yung inani. Ayan, iti average yield naman, mapabot suna po iti sanga pulo ang ganado sa tonelada. Hindi kitang apit, depende apo diyan ti pinangtaripato tayo matlan. Number 1 apo iti weather condition. Dakil apo nga factor iti dayto weather condition. Kami nunod duma, uray pa makikita tayo nga nagpintas iti takder iti pagay tayo. No dati bigla nga dumteng didigrawin no kalamidad. Puno flowering stage. Apektado apo iti panagbagas wino iti performance iti variety tayo. Pero amin dagiti variety tayo, dagiti ket napanagnakan nga nalaing nga umapit, nangato ti milling recovery na kin naimas nga kanen. So dayta ako ti LP908 kin LP varieties. O dati salud sa tayo po. Dati salud sa tayo po. Sa rejay at tagpa. Bukod di buong nang muna niya. Baka pitado mo tayo bunga na diyan. Balbalkat. Natamaan ti kwa. Natamaan ti BLB. Amit nga blight. No, BLS lang ya. Di no blight nga kung kunatayo so di agbali nga garamin. Ang garami. Ilag garami. Dajay datoy kinisan oko BLS. Bacterial leaf streak iti mamay ta. Pero inugturan naman sir eh. Kaya na. Urikas kasat na makita tayo Oo, nagbagas. Dahil tawa na. Nakabayok. Ang gana sagad mo, masagadan na. Kasi pagtagtaka nga kaya na ata, variety. Kaya na, nga ugturan ta BLS. Ay, palagid ko lang apo numabalbalin, gumatang tayo apo kadagiti accredited dealer tayo. Kaya po, i-accredited dealer tayo dito Alicia, ni El Domingo Agrihab, ni lateral dito Agri-Co-op di Apo Santo Domingo. Ni Sir Oko, may summit sunan nga partner tayo. Paglintay lang ta Apo kontakin mo kayo isunat may isang kadwa tayo nga promote iti longping varieties, LP varieties. Mabalinda kami mat Apo i-message iti Facebook. Kastamit nga paki-follow yo apo dahil wino paki-like dahil apo page iti ko appreciate dahil apo maki-join kayo apo iti magsasakang magaling mabalin kayo apo nga share iti videos photos yun jay mabalin kayo magsalubsod bino comment kada jay maipopost jay at no ato apo dagiti pada tayo midlaeng agmula iti longping iti LP nga i-share damat apo dagiti napintas nga protocol with no dagiti napintas nga experiences da iti napintas ken madi nga experience da iti pinagmula iti LP mabalin yung i-post iti ako ano masolusyonan sir no daman dagiti concern nyo musungbatan dagiti eksperto ken dagiti mit lang pada tayo magtaltalon napartak ti social media tata international eh Kaya recommended talaga nga kilos iti bindi nato iti direkta. GNT kami apo, GT general recommendation may 15 to 18 kilos lang apo iti masapot iti kada hektarya. Pero ado dagiti partner tayon dagiti naka-experience nga Sir Ernesto. Sursuro ta pa di apo depende apo kanyayo. Adi nga may bisukulin. Bisukulin. 18 kilos mabalinan ng manay GNT may sakit. Isla si kanya pas pasobrag ta problema bisukol diyan ko. Sir,
Dapat may kadto nga sa lutsod ko no adda iti pre kadi nga lang ay pre-soil test. Pre-soil test. Hindi Pre ko ata. ako iti Right. soil Oo. analysis. DE. At agaramit tayo, collect tayo lang ako ti soil samples tayo. No mabalbalin random pinag-ala tayo. Kin air dry tayo isuna nga antay nga Ibilbilag. inti kainitan. Tapos burburon tayong taon, ipulverize tayo tapos iapan tayo lang apo di Bureau of Soils libre apo iti soil analysis. Kung saan makikoordinate kayo iti LGO tabaring no DE. mabalin nga isu dati mangitulod no kay di Bureau of Soils. Gilang ilagan apo iti opisina iti Bureau of Soils. Sir, thank you. Daming pintas met apo. Dagi apo recommendation ito yung abono. Walang apo general recommendation na to. Base apo kadagi inti trials with no demo nga nay sayangkat iti kumpanya ide. Pero mas napintas met laeng no datayo mismo pa-analyze tayo yung tidagdaga tayo at mamon tayo no niya apo nga klase Kurang. intasat no kaado apo dayjay ikabil tayo jinti taltalon tayo. Ti may salang apo nga ikukuha mi dito kano mabalbalin dahil ko maapo timing i-try yo apo padasin yung nga surutan dito apo. Oo, yung timing. Napaka-importante yung timing. Dito iti may nga nakita may nga napintas nga timing apo iti pinag-apply iti abono. With season na LP. Kondom ti ima. Ayan, nag-distribute si Sir Mike ng brochure at may calendar pa. Ito po yung mga nangyayaring event po ng Pro Agriseed Corporation na pinamahalaan ni Sir Mike Castro. Ayan, patapos na po. Ayan, dito sa demo farm, 1 hectares po. Ang ganda ng demo dito, 1 hectares. Talagang hindi tinipid. Sir Oko no nga. Oo. Nakakin niyo no kadali. Ayan. Sir mo mga Yan, kamagkanta ano kwa. Bahaya sir. Ano pa pagkitipakitaan niya. Oh, yung protocol daw kay Sir Ernesto. Siyempre, siya ang naka-experience na dyan. Tapos, ang sikreto po dyan, yung taga-saka rin dapat sumunod. Open the door. I think ever I turn to far the